Umalis ka sa Haisheng at huwag ka nang bumalik. Si Yusin at Nancy ay malapit nang ikasal. Ayaw ko makita ng batang relasyon nila. Ngayon ang 10 milyon. At para sa pangailangan ng bata, narito isa pang 10 milyon. Para sa biyahe mo, Mizu. Parang kapunta ka sa bagong lugar. Kaya ngayon, Mizu, ano ang iniisip mo? Siguro, dapat na nga akong umalis. Sige. Tama. Gusto ko rin lumipat. Salamat po, Mrs. Hu. Sabi ni Yusin sa akin dati, kung gaano ako kaprangka at dalisay, akala ko ayaw mong tanggapin ng pera. Wala makakatangi sa pera. Lalo na kung hindi ko kukunin. At hindi rin makakatiyak. Hindi ba? Magaling. Sana'y panindigan mong salita mo, Mizu. Panindigan mong pangako mo. Ito'y natural lamang. Isusulat ko ng kasulatan ngayon na hindi ko abala si Hu Yusin at ang pamilya mo. Ate Zo, talaga bang isasara mo ng studio mo at pupunta ka na sa France? Oo, pero kapag nakapag-ayos na ako doon, ipagpapatuloy ko pa rin ang pagbubukas ng studio. Kung gusto mo, pwede kang mag-remote work. Dodoblehin ko ang sweldo mo. Ate Zo, hindi ko kaya nang wala ka. Walang hapunan na hindi nagtatapos. Pag gusto mo sa hinaharap, pwede kang bumisita sa France. Sige, ako na lang mag-ayos ng natira. Magpahinga ka na. Sige po. Ate Zo, magpahinga ka na rin. Buntis ka pa naman. Sige. Hu Yusin? Matagal ka na bang naghihintay? Hindi kailanman matagal maghintay kapag para sa asawa. Dati, pumupunta ka para sundin ako pagkatapos ng trabaho. Ngayon, para saan naman? Nagpagkitang tao ka na naman ba? Wan, nabook ko na ang flight. Ihatid mo ko sa airport sa makalawa ng hapon. Kuya Yusin? Bakit wala si Kuya Yusin? Hello? Ang mga ipinagawa mo sa akin, tapos na. Magaling. Ilalagay ko na agad sa card mo ang pera. Soy, gusto kong makita kung paano ka muling magkikialam kay Kuya Yusin. Hindi ko inaasahan na mabilis ka na nagpasya na umalis. Kung desidido na, maaga o huli, iisa rin lang patutunguhan. Tara na, baka hindi na makahabol sa flight. Saan ka parang sasakyan? Sa labas. Pagdating mo doon, sabihin mo agad ako. Pagdating mo, magpadala ka agad ng message na ligtas ka ha. At saka, alam ko na, ilang beses mo na itong sinasabi, sasabihin kita kapag nandun na ako. Sapat na alam mo. Soy, parang nasira ang preno.
Huwag kang magpanik. Hawakan ng maayos sa manobela. Dahan-dahan tayo magpababagal. Sige. Pangina! Ako! One. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng matulog. Hello? May aksidente sa Suburban Avenue. Tulong. Mr. Hu, mag-uulat ako para sa buwan na ito ang profit statement ng kumpanya. Kita mula sa pangunahing negosyo, 1.5 million. Profit sa pangunahing negosyo, 1.25 million. Operating profit, 3 million. Kabuong profit, 4.25 million. Net profit, 7 million. Hello? Paparating na ako. Yun lang muna ngayon. Ano nangyari? O na kong beses nakita si Mr. Hu na nagmamadali. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ano nangyari? Para sa akin ba to? Oo. Sa tuwing nagtatrabaho ka, makikita mo ito at maaalala mo ako. Maganda nga. Napaka-valuable. Salamat, mahal ko. Walang anuman. Bakit biglang nahulog? Ang relo na ibinigay niya sa akin. Mr. Hu. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa ospital. Opo. Ano ang kondisyon ng pasyente? Ang pasyente ay buntis. Unang linggo lang pabubuntis. Nasa aksidente. Paano bang pinsala sa ulo? Napikon din ng tiyan. Malaking pagdurgo ngayon. Delikadong kalagayan ng sanggol. Agad na ihanda ang first aid. Mr. Hu, ang silid ni Miss Nancy ay nasa kabilang banda. Miss, kakagising mo lang. Hindi pa nasa mga sugat mo. Baka gusto mo sumama sa akin para ayos yung sugat mo. Kasamang kaibigan mo sa pagligtas, ayos lang siya. Hindi ako aalis. Kailangan kong makita sa mata ko na ligtas si Soy. Bakit nandito rin si Hoyerson sa ospital? Miss, saan ka papunta? Ikaw, bakit kailangan pa magpanggap na hulog sa hagdan? Paano kung malaman ni Hoyerson? Hindi niya malalaman. Handa na ako. Ngayon na aksidenteng hayop na si Soy. Delikadong buhay niya. Si Kuya Yesen pumunta lang sa ospital para lang sa maliit kong sugat. Kahit paswerte siya at nakaligtas ng buhay, dapat tuluyan na siyang kalimutan. Kuya Yesen. Nancy, ayos ka lang ba? Kuya Yesen. Ngayon ay namamasyal kami ni Nancy. Aksidente nahulog siya sa sakdan. Sabi ng doktor, hindi malala. Puno lang gasgas ang katawan niya. Nasa kanya na ang gamot. Kuya Yesen, masakit po. Akala ko, mamamatay na ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka maaapektuhan. Kuya Yesen, kayo ni Nancy ang sweet. Pero kay Soy, ang aksidente niya ay kakaiba. Kakapatingin na ng kotse ko noong nakarang linggo. Bakit biglang pumuli ang preno? Yesen! Ikaw! Kuya Yesen! Anong ginagawa mo? Zawan, kung hindi ka lang kaibigan ni Suisoy, alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo? Sige, kung may kakain kami, Sir Ho, patayin mo ako! Kahit pa paano, pinapanon ng kotse ko, hindi ba? Kuya Yesen, kahit sirain mo pa ako, ayos lang. Pero si Soy, may asawa mo rin. Paano mo nagagawa na maging kendo kalupit? Ano bang sinasabi mo? Kailan ko ba sinabing gusto ko siyang patayin? Huwag ka nang magpanggap na nasira pa rin ang kotse ko.
Ginawa mo ito dahil ayaw mo sa bata niya. Kaya gumawa ka na ganitong malupit na paraan para mapasama siya sa aksidente. Tao ka pa ba? Aksidente siya? Nasaan siya? Nasa ospital ba siya? Huwag kang mapanggap! Sasabihin ko sa'yo, kung may mangyaring masama kay Soysoy, hindi kita palalampasin! Kuya Yasen! Hindi niya ba talaga alam na nangyari? Ang kaibigan ni Soysoy ay nagkakainis na tulad niya. Si Kuya Yasen, kung inimestigahan niya ang aksidente. Ako? Huwag kang mag-alala. Gumamit ka ng virtual na numero para makipag-ugnayan sa kanya. Walang ebidensyang ito. Si Hoyesen, hindi niya matutuklasan. Huwag kang mag-alala. Nurse, magtatanong lang ako. May isang buntis ba na na-aksidente? Oo. Kumusta na siya? Doc, kumusta ang kaibigan ko? Pasensya na. Ginawa namin ang makakaya namin. Maluba ang pinsala ng pasyente. Hindi na nakaligtas ang bata. Miss, ayos ka lang ba? Nawala ang bata. Si Soysoy, malaki ng pagdanay sa bata. Paano niya ito matatanggap? Paano naman siya? Paano naman siya? Ligtas pansamantalang pasyente. Ihahanda namin ang ilipat siya sa ibang silid. Pero kapag nagising na siya, mas mabuti pang himukin niyo siya ng maayos. Nawala ng bata. Ngayon, kontento ka na ba? Oh, Yesen. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka check na patatawarin ni Soysoy. Chenhai, imbestigahan mo kung bakit nagkaroon ng aksidente ang madam. Opo, Mr. Hu. Sino nang pupapasok sa'yo? Lumabas ka! Hoy, Yesen, sinasabi ko sa'yo, hindi mo ba naintindihan? Pag nagising si Soysoy mamaya, kapag nakita ka niya, mas lalo siyang masasaktan at magagalit. Lumabas ka na. Lumabas ka. Hindi. Meron ka ng Nancy. Ano pang ipinapakita mong malalim na pag-ibig? Naaalala ko dati. Akala ko mabuti ka pa. Akala kong ikakasalan si Soysoy sa'yo, magiging masaya siya. Sinong nagkakaalam? Saka pala tunay na baliw. Meron ka ng minamahal. Bakit para niloko mo damdamin ni Soysoy? Walang habas mo siyang sinasaktan. Kailan ko ba niloko ang damdamin niya? Hindi mo siya niloko, pero pinapalalag mong bata. Pakinggan mo, nakakatawa talagang sinasabi mo. Napakapangit na kapalaran ni Soysoy. Para maibigan niya isang tulad mo. Anong sinabi mo? Mahal niya ako? Anong sinabi mo? Mahal niya ako? Magigising na si Soysoy. Lumabas ka na. Lumayas ka na. Wanwan. Nandito ako. Soysoy. Kumusta ka na? Huwag ka muna gumalaw. May nararamdaman ka pa. Wanwan. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Ang anak mo. Wala na. Soy, huwag ganyan. Magsalita ka naman. Kasalanan ko. Hindi ko siya naprotektahan. Hindi ganon. Kasalanan ko. Kung may sisihin, ako na lang. Kung bago tayo umalis, na-check ko lang siya. Pagkahina tayo ng aksidente. Kasalanan ko. Soy, umiyak ka lang. Umiyak ka lang ng todo. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Huwag ganyan.
Pasensya na. Gising ka na. Kaya kung makita ka, umalis ka na. Nawala ng bata. Alam kong malungkot ka. Pwede mo ko saktan. Bakit mo sinaktan? Bakit mo gustong patayin ang anak ko? Oo. Gusto ko sanang ipalaglag ang bata. Pero hindi ko intensyon na saktan ka. Pero ikaw nagkasakit sa akin ng gusto. Wala kong damdamin ko. Paulit-ulit mong pinapalalag ang ating anak at pinaplano pang aksidente. Umalis ka na. Pero kung malaman ko na may kinalaman ka dito, hindi kita palalampasin. Si Zawan na nagdududa sa akin. Pati ikaw nagdududa ka rin sa akin. Suy-suy. Sa puso mo, ako pala ay napakahina. Hindi mo siya niloko, pero pinalalag mong bata. Pakinggan mo sinasabi mo. Nagkakatawa ka talaga. Napakapangit ng kapalaran ni Susoy para maibigan niya ng isang pangtulad mo. Suy-suy. Minahal mo ba ako noon? Ngayon ka pa nakipag-usap ng pag-ibig sa akin. Hindi mo ba nakikita na nakakatawa yon? Gusto ko lang malaman ang sagot. Hindi kita mahal. At hindi kita kailanman minahal. Sa wakas inamin mo na. Ako pala sa'yo ay parang isang gamit lang para sa anak. Sige, paglabas mo ng ospital, hindi na kita muling makikita. Hindi akong gumawa ng aksidente. Iimbestigahan ko ng maayos para mabigyan ka ng kasagutan. Magpahinga ka na. Oh, Yusen. Talagang nagsisisi ako. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari, hindi na saan tayo nagkikilala noon. Nancy. Bakit mukhang balisa ka? Anong iniisip mo? Hindi ko alam kung inimbestigahan ni Kuya Houston ng aksidente. Nancy. Tita, ayos lang ako. Kahit na lang araw na nakalipas, masakit pa rin ang pagkakahulog ko. Ikaw naman. Dapat mag-ingat ka sa susunod. Gusto mo bang magpa-check up ulit? Hindi na. Ayos lang. Magpapahinga na lang ako. Suriin mo nga kung kumakailan may nangyari ba kay Nancy? Opo, madam. Pero si Miss June ay pinetrolya mo. Hindi siya nakalabas ng bansa. Naaksidente siya at nawala ang bata. Iniimbestigahan niyang master ang aksidente. Aksidente? Nagkataon lang ba? Ang aksidente ba ay? Isipin mo nang mabilis kung may kinalaman ba si Nancy sa aksidente. Dapat bago pa ito malaman ng young master. Kung aksidente, kahit si Nancy pang may kinalaman,
Huwag kaya na matuklasan siya. Babae ba o lalaking bata? Babae. Hindi. Hindi ko kayong mga anak ng babae. Kung hindi ko maibigay ang tagapagmana sa pamilya ko, palalayas nila ako sa bahay. Pinapunta kita sa ampunan. Sanang batang lalaki. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Sa puntong ito, wala na akong ibang paraan. Kung desidido ka na, sige, sasaluhin ko na ang batang ito. Mula ngayon, siya na magiging anak na babae ni Nanzan Feng. Zulin, dati hindi ko kinaya ang pressure sa bahay kaya pinili ko ang kasunduan sa pag-aasawa. Nabigo kita sa pangako ko. Kaya napilitan kang gawin ang lahat ng makakaya mo para magpakasal sa isang lalaking mas maayos ang pamilya kaysa sa akin. Pero pagkatapos ng araw na ito, wala na akong utang sa iyo. Balang araw, ang bata na yan, ipapabalik ko sa'yo ng buong karangalan. Ang kamay ng aking anak na babae, dapat maging malinis at ligtas. Soy, kumusta ka na ngayon? Mas maganda na, hindi na masyadong masakit ang sugat. Ito ay mga supplements na binili ni Huyusins para sa'yo. Gusto mo ba ipasa ko sa'yo? Hindi ko sana tatanggapin. Pero naisip ko, na utang niya sa'yo, karapat dapat na may kompensasyon ka. Kung hindi mo tatanggapin, parang pinapadali mo siya. Ilagay mo na lang dyan. Soy, hindi ka ba galit? Ano bang dahilan para magalit? Soy, anong plano mo ngayon? Paglabas mo ng hospital, alis ka pa ba ng bansa? Oo, alis talaga. Pero bago ko umalis, gusto ko munang gawin isang bagay. Hahanapin kong pumatay sa anak ko. Hindi bang pumatay sa anak mo ay si... Gusto mong sabihin si Hoyosin, hindi ba? Una, akala ko siya, pero hindi siya yung tipo ng gagawa ng mal at hindi aaminin. Sa aksidente, baka wala siyang kinalaman. Kung hindi si Hoyosin, baka si Nancy. Hindi rin sigurado. Si Yusin at Nancy, malapit ang magpakasal. Ayokong mangyari na ikaw at ang anak mo ay magka-apekto sa relasyon nila. Kung hindi si Nancy, baka ang mama ni Yusin. Ang anak ko, siguradong pinatay ng isa sa kanila. Hahanapin kong tunay na salarin at gaganti para sa bata. Mr. Hu, nalaman ko sa investigasyon na ang preno sa kotse ni Miss Zhao ay sadyang sinira. Ang kumuha ng sira, pag nahuli, putol ang bakas ng lead. Sabi niya, siya rin ay inupahan lang. Ang nakausap niya ay isang virtual na numero. Inimbestigahan ko ng numerong yon. May multi-layer na IP encryption. Mahirapan itong basagin sa maikling panahon. Ipagpatuloy ang investigasyon. Gamitin ang anumang paraan. At ang mastermind, hanapin mo. Opo. Madam, ang aksidente, talagang ginawa ni Miss Nancy. Asikasuhin mo na. Linisin ang mga bakas ni Nancy. Para kay Yusin, hindi siya nag-atubiling gumawa ng aksidente. Papayag ko siyang makamit ang gusto niya. Narinig ko kaning usapan mo kay Shenhai. Ano inimbestigahan mo? Wala naman. Kung may kinalaman ito kay Zusoy, mas mabuti pang huwag mo na lang gawin. Anong ibig mong sabihin? May ginawa ka ba sa kanya? Ano bang magagawa ko? Pinapaalala ko lang sa'yo, ang babaeng si Soy, hindi karapat dapat na maglaan ka ng oras para sa kanya. Alam mo ba,
Tinatanggap niya ang pera ko sa likod mo at pinangako niyang iiwan ka. Kailan ka huli nagpunta sa kanya? At bakit ka pumunta sa kanya? Kung hindi ko siya hahanapin, paano ko malalaman na hindi siya materialistic at sakim sa pera? Yusen, hindi siya karapat-dapat pumasok sa pamilya ko. Nakipagdiborsyo na ako sa kanya. Hindi mo na dapat siya hinanap. Alam mo namang nag-divorce na kayo. Bakit mo siya pakikialaman? Si Nancy ang pinakamainam para sa'yo. Dapat mong pag-isipan na inyong kasal. Sinabi ko na, wala akong nararamdaman kay Nancy. Hindi ko siya pagkakasalan. Ikaw! Oh, Yusen! Makalimot ka ba sa pangako mo kay Nanyo? Gusto mong patayin siya sa hinaharap? Nanyo! Nanyo! Bakit mo ko tinulak? Tayo ay parang magkapatid. Kaya kailangan kitang iligtas. Yusen, nanghihingi ako sa iyo ng isang bagay. Sige, sabihin mo. Alagaan mo si Nancy para sa akin. Kung maaari, pakasalan mo siya. Nanyo! Nanyo! Ito'y tungkol sa akin. Hindi mo kailangang pakialaman. Yusen! Hindi mo makokontrol ito! Kung gusto ni Nancy, kailangan mo siyang pakasalan! Nancy, pwede ba akong pumasok? Pwede. Ano pong nangyari, tita? Nancy, kumusta ng pahinga mo? Masakit pa ba ang sugat mo? Kunting gasgas lang. Matagal lang gumaling. Nancy, sabihin mo sa akin kung talagang gusto mong pakasalan si Yusen. Siyempre gusto ko. Pero si Kuya Yusen, wala ng pero. Kung gusto mo talaga, tutulungan kita. Tita, tutulungan mo ako? Siyempre. Lahat ng problema mo, aalagaan ko. Jiang Suy-Suy, dahil hindi mo ako minahal, talaga bang susukuan na kita? Mr. Hu, nahanap ko ng mastermind ng aksidente. Kung sino. Sino? Kuya Yusen, Nasaan si Mama? wala si tita. Malakas siya ngayong gabi. Kuya Yusen, may gusto kong sabihin sa'yo. Tungkol ito sa kapatid ko. Umupo tayo at mag-usap. Anong gusto mong pag-usapan? Ito, Kuya Yusen,
Anong ginagawa mo? Kuya Yusen, Kuya Yusen, alam kong nahihirapan ka. Maaari kitang tulungan. Ay, Ah! Nancy, kung makikita ka ng kapatid mo na ganito ang kalagayan, madidismaya talaga siya! Kuya Yusen, saan ka pupunta? Mr. Hu, ano nangyari sa'yo? Dalhin mo ako sa ospital. Bilis. Doctor! Doctor! May tao ba dito? Teka, pupuntahan ko lang ang doktor. Doc! Anong ginagawa mo? Pumunta ka na kay Nancy. Huwag mo na akong guluhin. Doc! Bilis! Nandito! Pasensya na, Miss Zhu. Natakot ka ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Mr. Hu sa'yo. Pero sana wag mo siyang sisihin. Si Mr. Hu, pinaamoy siya ng droga. Siya nagpapunta sa'yo? Hindi po. Kung may oras ka pare pagtanggol siya, mas mabuting alagaan mo sariling boss mo. Huwag mong hayang parang baliw siya na kumagat sa lahat. Pasensya na. Sa ganitong pangyayari, mas lalong ayaw niya na sa akin. Mr. Hu, gising na po kayo. Alam ko ang nangyari kagabi. Alam ko na. Nakauwi na ba si Mama? Umalis po si Madam ngayong umaga pabalik sa lumang tahanan. I-discharge mo ako. Pupuntahan natin siya. Kuya Yusen, itataboy mo ba ako? Miss Nancy, ang sinabi ni Mr. Hu ay hindi na pwedeng ulitin. Mas mabuti pang umalis ka na. Kuya Yusen, kagabi, alam ko, nagkamali ako. Sobrang ako na-miss na makasama ka. Patawarin mo na ako, pwede ba? Pinangako mo sa kapatid ko na aalagaan mo ko.
Gagawin kong pinangako ni Nanyu. Pero sa pamilyang Hu, huwag mong isipin na makakapasok ka. Shanghai, palabasin ang bisita. Miss Nancy, pakiusap. Kuya Yusen, talagang pinalayas mo si Nancy. Anong karapatan mo? Ang nagkamali ay dapat parusahan. Anong ibig mong sabihin? Hello? Kailangan mo pang dakpin si Chow-yan? Nagkasala siya. Ang dapat kumuha sa kanya ay pulis. Kaya na pinagbintangan ko si Chow-yuan para iligtas si Nancy. Si Chow-yuan ay mataas ng presyo ng Hu. Hu Yusen, gato ka walang pakialam? Hu Yusen, naiiwan ka na ba sa sarili mo? Si Chow-yuan ay mataas na presyo ng Hu. Ngayon ay nagulong. Alam mo ba? Gaano kalaking maging epekto sa Hu Group? Gusto mo bang sirain ang pamilyang Hu? Kung nagkasala siya, dapat siya makulong. Kung tatakpan ko siya, yan ang tunay na sisira sa pamilya Hu. Ikaw, Ma, matanda ka na. Huwag mo nang huluin ang mga bagay ng kumpanya sa hinaharap. anong ibig mong sabihin? Ikaw nagtatanong ng ibig ko sabihin? Ilang ulit na kita pinagsabihan. Huwag mo nang pakialaman ng mga bagay ko. Nakikinig ka ba? Kagabi, pinaamoy ko ni Nancy ng droga. Kung wala ang tulong mo, paano niya magagawa yun sa bahay natin? Ginagawa ko yan para sa'yo. Hindi ko kailangan yon. Ibabalik ko si pagbibigay ng babala. Kung hindi ka susunod, ipapadala kita sa bahay amat para sa mga matatanda. Ikaw na batang pasaway! Mizu, talaga bang magpa-discharge ka na? Sa totoo lang, ang katawan mo, alam kong kondisyon ng katawan ko, kahit nasa bahay, makakapagpahinga pa rin ako. Baka mas gumaling pa nga. Kung ipipilit mo talaga, sige na. Itang discharge paper mo. Naayos na ang proseso. Salamat. Bakit ka nandito? Nalinis ko na ang kaso ng aksidente. Ang gumawa ay si Chow Yuan. Nahuli ko na siya. Siya ay isang mataas na opisyal ng Hu Group. Yan ang nalaman mo sa investigasyon. Bakit sa tingin mo, ang mataas na presyo ng Hu Group ay biglang nalapit sa akin para saktan ako? Pero tiyak ng resulta. Siya nga. Ayon sa kanyang pahayag, alam niyang buntis ka sa anak ko. Matagal na niyang pinapangarap ang Hu Group. Ayaw niya magkaroon ng tagapagmana. Kaya Sa tingin mo ba kapanipaniwala yon? alam kong hindi ka naniniwala. Pero dapat may ebidensya. Ang ebidensya ito lang. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Sinabi mo na pagkatapos ko na mag-discharge, hindi ka na nalapit sa akin. Sana matupad ang pangako mo. Ano pa bang balak mo? Saan ka pupunta? Wala ka na doon. Lumipat ka sa Yu Garden. Nag-hire ko ng nutritionist para maalagaan ka. Hindi ko kailangan. Huyusen, ang dapat mong gawin ngayon ay lumayo ka sa akin. Junior, nakabalik na ako. May oras ka ba para makapagkita? Halika. Senior, hindi ba sinabi mo na mag-aral ka sa abroad ng 5 taon? Sa 3 taon, bumalik ka na. Oo, natapos ko na halos sa pag-aaral ko sa abroad ng maaga. Kaya gusto ng pamilya ko na pamahalaan ko ang kumpanya. Kaya bumalik ako. Ikaw talaga. Kahit sa abroad, mahusay ka pa rin. Ikaw naman, kumusta ang mga nakaraan mong taon? Aking dating girlfriend. Sinabi ko sa iyo yung Master Hu. Hindi ka dumarating sa mga party. Ngayong inimbitahan kita para kumain. Ayaw mo pa rin? Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Wala akong gana. Ha? Hindi ba yun ang pinsang mong si Zuhezi? Bumalik na siya sa bansa.
At yung likod ng magandang babae, parang pamilyar. Kumusta ka nitong mga nakarang araw? Aking dating girlfriend. Huwag mo nang gawing biro yan. Kaya nagkunwari magkasintahan tayo noon. Hanggang ngayon, may mga kaklase pa sa kolehiyo na nagtatanong kung nakalampas na ba ako sa heartbreak. Nakalampas ka na ba? Kung magbibiro ka pa, talagang alis na ako. Jun, bumalik na sa bansa ang kuya mo? Pinsan, paano mo nalaman na bumalik na siya? Nakita mo ba siya? Hindi siya umuwi kanina. Kaagad siyang pumunta sa kanyang junior sa kolehiyo. Hindi ko alam kung sino yun. Ang ganda ng charm niya. Nang lumabas ang senior mo ng abroad, ikaw ay agad ang napakasal kay Huyusen. Hindi ba ito dahil nasaktan ka na nung kipag-iwalay ka sa senior mo? Sa totoo lang, medyo nakakalungkot. Kahit naman ba si Huyusen sa'yo, palagi kong iniisip na sana natagumpay ka sa senior mo. Kaya pala, ang senior na gusto mo ay si Suhezi pala. Ang liit naman ng mundo. Ang pinsan mo nakikipag-date sa magandang babae. Ano bang ginagawa mo? Si ate? Magkakakilala pala sila ni Hazy? Pinsan? Anong pinsan? Pinsan, pumunta ka dito para kumain? Ano kasi, Hazy? Kailan ka ba bumalik sa bansa? Hindi mo man lang sinabi sa amin. Kakabalik ko lang rin. Kayo, magkakilala ba kayo? Hindi. Senior, may gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Ihahatid na kita. Hindi na. Kaya ko namang lakad mag-isa. Pinsan, Hazy, kakabalik mo lang sa bansa. May sasabihin sana ako sa'yo. Pakawalan mo ako! Anong gusto mo? Si Suhezi ba ang dati mong boyfriend? Pakawalan mo ako! Magsalita ka! Kung siya may problema ba? Nakikipagtalik ka ba sa kanya? Kailan pa? Paano kanya nakatulugan? Sige, ano ba ko para sa'yo? Palagay niyang iniisip nang mahal ko ay ang senior. Nakakatawa talaga. Hindi niya naman ako mahal, pero nag-alala pa rin siya kung sinong mahal ko. Tatanungin mo ako kung ano ka para sa akin, o Yusen. Sa paningin ko, isa ka lang tao nagmamasahe. At hindi rin magaling. Ulitin mo! Sabi ko, isa ka lang tao nagmamasahe. Gusto mo naman ako saktan, di ba? Hindi ba dapat? Noong una, ikaw nagsabi na maghiwalay tayo. Inulit-ulit mo rin na gusto mo ipalalag ang anak natin. Gusto ko lang lumaya sa'yo ngayon. Ano bang talagang gusto mo para pakawalan mo ako? Kung sasabihin ko sa'yo na nagsisisi ako, ayoko magtapos tayo. Hindi mo ba nakikita na nakakatawa ka? Umalis ka na. Umalis ka na! Kuya Yusen, Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Kuya Yusen, hindi kita sinusundan. Nakita ko lang ang kotse mo dito. Kuya Yusen, yung huling nangyari, talagang akong may kasalanan. Patawarin mo na ako, ha? Pinangako mo sa kuya ko na aalagaan mo ako. Pero itong mga nakarang araw, hindi mo ko nakita. Hindi mo rin sinagot ang telepono. Sabi ng mga tao sa labas. Sinasabi nilang iniwan mo ako. Marami rin endorsements na kinansila. Kuya Yusen, wala na talaga ako. Kahit ganito na ako,
Hindi mo pa rin ako pinapatawad. Pakiusap, isang bagay lang. Sabihin mo, alagaan mo si Nancy para sa akin. Hayaan ko si Chenhai maghanap ng tamang resources para sa'yo. Kuya Yusen, pinapatawad mo na ba ako? Alam ko na. Tinutulungan lang kita. Dahil sa utang na loob ko sa kuya mo. Tungkol sa iba pa, huwag mo nang isipin. Mahal na mahal kita. Paano mo magagawa na maging ganito ka sa akin? Hindi. Hindi ako susuko. Kailangan kong makuha ka. Kuya Yusen, naintindihan ko na. Hindi na ako magkakaroon ng ibang intensyon sa'yo. Pero, may darating na investment event sa Yiting. Pwede ba ako maging performer guest? Pwede. Salamat, Kuya Yusen. Ano? Si Ho Yusen ay pinsan ni Senior Zhu? Talaga ba? Ang liit ng mundo Oo. Tinanong pa ako ni Ho Yusen kung hindi ko ba siya minahal. Ano bang karapatan niya? Huwag niyang kalimutan na siya noon ang nauna kay Nancy. Ngayon, ikakasal na sila, hindi ba? Isa siyang executive sa kumpanya at nawala pang anak niya dahil sa kanya. Halos pinatay pa tayo. Tama. Pasensya na, Sursoy. Hindi ko sinasadya na magitin ng bata. Siguro, siya ay muling ipapanganak sa masambuting pamilya. Junior, tulungan mo naman ako. Sa susunod na linggo, may investment event ako. Kailangan ko magdala ng isang babae. Pwede mo ba akong samahan? Investment event? Investment event? Tulungan mo kong hanapin ang gwebo ni Nancy. Oo, gaganamin ito sa Yeting. Para sa utang na loob ko sa'yo. Kaya samahan mo ako. Hindi na natin kailangan magpanggap na magkasintahan. Sumama ka na lang at mag-enjoy. Kasalukuyan ako naghahanda para sa performance sa investment event next week. Mga baby, abangan ninyo. Nag-alala ako nang wala akong pagkakataon para kausapin kanto ko sa car accident. Sige. Magkita tayo doon, senior. Kuya Yusen, narinig ko tungkol sa event, kailangan may dalang babae. Gusto mo ba? Pagpasok mo, ipapakilala ko lang ang ilang resources. Maganda ka para sa performance. Pero Kuya Yusen, wala ka namang babae. Bilang CEO ng WHO, kahit wala siyang dalang babae, walang mangahas na mag-usisa. Parang bumalik tayo sa kolehiyo.